Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakakasuhan ng plunder at iba pang asunto si dating Senador Bong Revilla ng ICC o ng ICI dahil sa aligasyong hinatiran siya ng pera ng isang dating Public Works Undersecretary. Sagot ni Revilla, handa siyang sagutin ang mga paratang kapag binigyan ng pagkakataon ng ombudsman. Bagay na hindi umano ginawa ng ICI. Pinaimbestigahan din ng ICI sina Senador Chis Escudero, Senador Mark Villar at sina dating Senadora Grace Poe at Nancy Binay para sa case build-up. Nag-resign naman sa komisyon si ICI Commissioner Rogelio Singson. At nakatutok si Joseph Morong. Si dating Senador Bong Revilla ang pinakamalaking pangalan sa ika-8 referral sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang rekomendasyon ng ICI, kasuhan siya at siyam na iba pa ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Ang hustisya ay strikto. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Sa pagharap niya noon sa Senado, sinabi ni Bernardo na personal siya naghatid ng kahong-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. 125 million pesos daw ang kanyang dinala noon. Iba pa raw ito sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ni Revilla na kahit handang humarap sa ICI, hindi raw binigyan si Revilla ng pagkakataong magsalita para depensahan ng sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato at siya raw nakinabang sa bilyong-bilyong pisong pondo. Handa raw siyang sagutin ang mga paratang oras na mabigyan ng pagkakataon ng ombudsman. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng ICI sa ombudsman ang mga binanggit ni Bernardo ng mga tauhan at kaibigan ng ilang kasalukuyan at dating senador. Kabilang dyan ang kaibigan at campaign donor ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu, pinsan ni Senador Mark Villar na si Carlo Aguilar, aide ni dating Senador Nancy Binay na si Carlene Yap Villa, staff ni dating Senador Grace Poe na si J.Y. De La Rosa at isang Mrs. Patron. Dawit din ang mga opisyal ng DPWH na sina Mimaropa Regional Director Jean Ryan Altea, NCR Regional Director Gerard Opolencia at District Engineers Manny Bulusan at Ruel Umali. Why did we give weight on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on his part. Wala mang inirekomendang kaso, pinaiimbestigahan naman ng ICI sa Ombudsman para sa case build-up sina Escudero, Villar, Binay at Poe. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamay-ari ni Ngu. Si Villar naman kumikbak umano sa mga pondo sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig, pati na raw ang pondo para sa EDSA. Ang komisyon idinaan raw sa pinsan nitong si Carlo. Si Binay aabot naman daw sa 15% ang di umano'y kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Yap Villa. Si Poe humiling daw ng mga proyekto kay Bunuan sa pamamagitan ng kanyang staff na si De La Rosa at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Sabi ngayon ni Poe, ang rekomendasyon ng ICI ay patunay na walang katotohanan ang mga bintang ni Bernardo at walang ebidensyang susuporta sa paghahain ng kaso laban sa kanya. Sinisikap pa naming makuha ang pahayag ni Escudero, Villar at Binay, pero dati nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Nagsumite naman ng dagdag na ebidensya ang ICI sa Ombudsman laban kina dating Ako Bicol Representative Saldi Co, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, Alcantara, Hernandez at Mendoza. Sa gitna nito, inanunsyo naman ni Justice Reyes na nag-resign na si ICI Commissioner at dating DPWH Secretary Rogelio Singson epektibo December 15 pero posible namang hanggang December 31 pa siya manatili sa komisyon. He mentioned the very intense and stressful ICI work
has taken its toll on this aging body. Hinihingan pa namin ng pahayag ang 77 years old na si Singson. Ayon kay Reyes, hindi naman raw maapektuhan ng pagre-resign ni Singson ang trabaho ng ICI at depende sa Pangulo kung tatanggapin pa. We can continue investigative work on a table basis, not hearing basis. Umupo pa si Singson kanina sa hearing ng ICI kung saan humarap sina Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Pero humingi sila ng executive session sa ICI kaya hindi ni livestream ang kanilang testimonya. They're DPWH sa amin po 'yon. Hindi po 'yung staff ko. With them? Sila po ang DPWH sa Pasig po. Yes, hindi nila Pasig, yung buong district. Authorized? No, I'd never authorized anyone. Authorized what, sir? Yung tinatanong, di ba? Wala po, walang ganun. Sir, sabi ni Bryce, isa daw po kayo dun sa mga kong na nangingi ng komisyon. Hindi po totoo yan at yan po ay pinatunayan ko sa investigasyong naganap na yan po ay walang katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.